Nakatakdang magbigay ng fuel subsidy ang gobyerno sa mga sektor na direktang apektado ng big-time oil price hike. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na ilalabas ang fuel subsidy para sa mga driver at mga magsasaka. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Kasama na rito ang fuel subsidy ng Department of Transportation para sa public utility vehicle drivers. Nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa DILG, LTFRB at DICT para sa listahan ng mga accredited PUV drivers. Sa oras po na mag-take effect kaagad ang big time oil price hike, ang estimate natin po na papatak na 5 piso para sa diesel at 3 piso po naman sa gas ay kaagad po na ipalalabas ang tulong sa fuel subsidy. Iyong halaga po amount ng fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan ay isasapinal pa po yan batay sa guidelines o mekanismo na gagawin po ng LTFRB, DILG at DICT. Nasa kanila po kasi na rin yung mga data. Pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang implementasyon ng fuel subsidy para naman ito sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. For this year naman, medyo okay tayo. Meron naman tayo din na nasa budget natin na fuel subsidy, no, for fishermen. Malamang i-release din natin yun, ano, once na tumaas na. Well, tintayin natin yung programa ng DOE sa fuel subsidy. Baka pwede rin makiride on yung mga farmers natin and fisher folks. Ayon naman sa ilang mga mamimili, nananatiling mababa ang presyo ng bilihin, kagaya ni Femia na bumibili ng murang bigas sa Kamuning Public Market. Medyo nagmura-mura kasi yung binibili kong ano. Kaya kahit na medyo hindi masarap ang ulam, mas okay. Medyo okay naman ang bilihin ngayon dito sa Kamuning Market. Medyo bumaba yung presyo ng mga bilihin. Kung sakaling maramdaman ang epekto ng oil price hike, nakahanda naman sila sa kanilang diskarte, gaya ni Dominador na nagmamaneho ng motorsiklo papuntang palengke. Medyo nararamdaman kasi minsan tumataas yung presyo ng petrolyo. Kailangan medyo kumayod ng konti para maka-survive doon sa pagbili ng petrolyo. Imbes na baboy, mag-ano muna, gulay-gulay. Sinabi ng DA na posibleng hindi muna maipatupad ang pagpapababa sa maximum suggested retail price ng imported premium rice sa 43 pesos kada kilo sa Hulyo. Mananatili muna ito sa kasalukuyang 45 pesos kada kilo. We don't want to have any market shock, so most likely by next week magde-decide na tayo na whether tutuloy o hindi. But the chances are, i-hold ko muna ng 1 month or 2 months. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Pero tuloy pa rin naman ang nakatakdang paglalagay ng MSRP sa imported pork sa Agosto. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.